ito na po tayo. Bumaba na yung apat na wire natin. Okay. So, pare-parehas lang po ng coding. So, yung wire po natin, ang kinokontrol niya. Okay. So, dito muna tayo sa white wire. Ito po yung common wire natin na galing sa kontador. Siya po yung nagsusupply sa switch. Okay. So, yung the rest po na wire, red, yellow, and black. Yan po yung mga line na galing sa ating mga bulb. Okay. So, okay, so ito na po tayo. Yung white wire po natin, ito yung galing sa ating breaker. Okay, live po yan. Okay. Siya po yung magsusupply sa common ng ating switch. Okay. So, kukunin ko yung tatlong wire na magkakaibang kulay. Magandaan po nito, iba-iba yung wire natin ng kulay. So, hindi na tayo nahihirapang mag-coding. Okay. So, gaya po ng nabanggit ko kanina pa, ang ating red wire, yan po ay ang switch niya para sa ating bulb A and B. Or, okay, ang red wire para, correction, ang red wire ay para sa ating bulb C and D. Okay, tingnan mo yan. Ayan po. Ayan po yung partner na yan, C and D po yan. Tutok mo na dun. C and D po, ayan. Okay, okay, tutok mo dun. Tutok mo sa bulb. Sige po. Habulin ko yung kamay mo. Ayan po. White and red. Ayan, C and D po. Okay. Okay na po yun. So, yung ating black wire naman, para po sa ating bulb A and B. Eh, doon, Rich. Ito po. White and black. Bulb C and D. Ayan po siya. Okay. A and B, black pala ang black wire para sa ating bulb A and B. Okay, yan po. Okay, ngayon naman po, isang pares na lang. Ayan, ayun po sa taas, yan po yung ating bulb E. So ito po siya, white and yellow. Ayan po. Okay. So ganun po yan. Ikakabit na lang po natin yung ating 3-gang switch. Okay, boom. Papaliwanag din po natin mamaya ang ating 3-gang switch. Okay, ito na po yung ating 3-gang switch. So bakit 3-gang? Kasi 1, 2, 3. 3-gang. So isa-isang plate, tatlo sila, kaya tinawag na 3-gang. Okay. So babalik na rin po natin. So pansinin niyo po, may mga nakasulat diyan. Dito 0, 0, 0. Okay. Sa kabila naman ay 1, 1, 1. So, ang ating pong gagamitin para sa ating pong white wire ay ilalagay natin dito sa 0. Maglalagay lang po lang tayo muna ng jumper wire dito. Okay? So, mababa ko lang po ito saglit. Okay, mabalik po tayo sa ating switch. Papansin niyo po, may groove na ito. May groove po yan. So, para saan ba yan? So, yung wire po kasi isusok-sok dito. Ang lalim ng butas na yan ay ganyan po kalalim. So, kailangan mong balatan yung wire mo ng ganyang kahaba. Okay? So, paano ba yun? Ayan po. Itatapat nyo lang siya dyan. So, ganyan dapat kalaki ang tatanggalin mo sa goma para isok-sok mo doon sa mga butas na yan. Okay po? So, ayan po. Nabalatan na natin. Ayan. Okay. So, ayan po siya. Pasok na natin doon. Okay po. Makagawa na tayo ng ating mga jumper. Okay. So, ilalagay po natin siya dito. Sa 0. Okay.
Okay po, nakapag jumper wire na tayo para sa ating common or zero. Okay, ayan po, puro zero po yan. So ito po ang ating utility box. Okay, ganyan po siya ang pwesto nya pag binaliktad natin. Okay, dito po tayo nito natin nilalagay yung ating puting wire, itong wire na puti. Okay po, yan, dito po. Okay, so nalagyan na natin ng flexible. Ipagpaumanhin ninyo, temporary wiring lang naman ito. Ang importante ay malagyan na ng ilaw at may kahit paano descending switch. Anyway, papadirang kasi itong part na to. So ganyan lang muna itsura niya sa ngayon. So mabalik na tayo rito. Okay, so ganyan po siya pagharap niya. So dito po natin nilalagay ang ating valve E. Dito po yung valve C and D. Dito po yung valve A and B. Okay po, so una po, gaya ng sabi ko, dito natin ipapasok ang ating common wire na kulay puti. Okay, meron na pong jumper wire na po, ibig sabihin jumper po. So mula rito galing sa ating breaker, yan natin papasok yan. Lalabas dito, magja-jump yung kuryente dyan para pumunta sa isang switch. Supplyan yung common isang switch, and the same thing sa third switch. So ja-jumper lang po yung kuryente dyan papunta sa third switch. Okay, okay po, ganyan po siya. So ikakabit ko muna yung common wire. Okay, so nakabit na po natin ang ating common galing sa line 2, itong wire na to. May supply na po yung ating switch. Okay, so ang mangyayari po dyan, papasok dito yung kuryente para makatawid dito. Dito yung ilalagay natin yung yellow wire, gagana ng yellow wire, yung valve E. So dito naman po tatawid yung kuryente dyan papunta rito. Dito naman yung po ating valve C and D na ipapasok mo natin dyan yung kulay pulang wire. Okay, so dito naman po sa pinakauli, again dadaan yung kuryente dyan, dadaan dito. Pag inon mo, dadaan dito. Dito naman yung kulay red na wire, which is bulb, or rather bulb A and B dito. So dito po bulb A and B, dito bulb C and D. Pag inirap, nakataligod po kasi yan eh. Dito po bulb E. Okay, so yellow wire dito, black wire dito, black wire dito. Okay, so dito po yung yellow wire, dito ang ating red wire, at dito yung ating black wire. Okay po, so gawin na natin. Okay, yellow wire. Okay, red wire po para sa ating valve C and D. Okay, black wire po para sa ating valve A and B. So subukan na po natin. Okay, valve E. Okay, nagana po. Up. Valve C and D, gitna. Okay, nagana po. Valve A and B sa dulo. Okay, nagana po. So basically we're done. Mamount na lang po natin ito dito sa kanyang utility box. Okay, so sabi ko nga po, temporary wiring lang naman ito, kaya hindi pa siya masyadong mabusisi. Okay, babaguhin pa itong wiring na to, pero ito na po yung control niya talaga. Okay, so okay, tinanggal ko lang po yung cover niya. Ito po, sinusungkit lang po yan. Pagbukas nyo po, may makikita po kayong dalawang screw. Yan po ay ilalagay po dyan sa dalawang butas na yan. Okay, yung dalawang screw na yan. Okay po. Okay, nakabit na po natin. Okay, ang ating 3-gang switch
sa utility box. Babalik na lang natin yung ating faceplate. So mga piyesang pong ito ay kadalasan snap-on lang. So paano ba yung snap-on? Ganyan mo lang siya, then snap, kabit na siya. Okay po. So again, so ito ang kinokontrol nito ay valve E. Okay, check. On, off. Ito po, valve C and D. Okay. Okay po. Sa dulo naman po, valve A and B. Okay. So we're pretty much done. Sana po ay may natutunan kayo. As always, maraming salamat po. Abangan nyo na lang po ang susunod na video.